Midnight Man. Magandang araw po, Sir Mac. Tawagin mo na lang akong Tibo. Lalaki po ako ha. Yan lang po talaga ang palayaw ko sa hindi ko malamang dahilan. Maaga po kasi akong naulila sa mga magulang. Sa lolo't lola ako lumaki. Kaso pagtungtong ko nung high school, pumanaw din si lola. Kami na lang tuloy ni lolo ang magkasama. Yung mga tito at tita ko naman, bihira kami bisitahin. May kanya-kanya din kasing mga pamilya. Nung nag-college ako, muling nawasak ang puso ko. Iniwan na ako ni lolo. Ang sakit lang kasi hindi man lang ako nakabawi sa kanila ni lola sa pagpapalaki sa akin. Ang sakit din kasi sila na nga lang ang kasama ko sa buhay. Iniwan pa nila ako. Pero ganun talaga eh. Isa pa matatanda na sila. On a positive note, hindi na mahihirapan si lolo kung umabot man siya sa sobrang tandang edad. Isa pa magkakasama na sila ni lola sa langit. May pension si lolo. Si tita ang kumukuha at ipinapadala lang sa akin nung nabubuhay pa si lolo. Kaso nung nawala si lolo, binabawasan na ni tita at yung natitira ay sa akin na. Ayoko namang umasa na lang doon, kaya nag-working student ako. Ako pa rin ang tao sa bahay. Pinaubaya na ng mga tito at tita ko sa akin. Sir Mac, isang birthday ko, sinurpresa ako ng mga katrabaho ko. May papansit sila at cake. Nilantakan namin yon ng break time. Pagkatapos ng kainan, nagparinig yung isang katrabaho kong si John Lee. Sabi, "Wala bang painom dyan?" Napakamot ako. Pero dahil ako naman ang may birthday, umuuna ako. Kaso tanong ko, saan kami iinom? Sabi naman ni Ron, sa bahay ko na lang daw. Total mag-isa lang ako at walang maninita sa amin. So yun na. Sa bahay kami didiretso pagkatapos ng shift. Ayaw sumama ng mga girls, kaya kaming mga boys na lang ang magiinuman. 4 kami nun. Ako, si Ron, John Lee at Gilbert ang magwawalwal. Sakto kasi wala ring pasok kinabukasan. Wala din akong pasok sa school nun. Pagkatapos ng shift, sumakay kami sa kotse ni Gilbert at dumiretso kami sa supermarket para bumili ng alak at mapupulutan. 6 PM nasa bahay na kami. Si Ron ang nagluto ng pulutan at ako naman ang naghanda ng mesa. Ang saya ng birthday ko nun. Marami kaming napag-usapan at mga pinagplanuhan na usapang lasing lang naman. Pero totoo nga yung sabi nila na kapag gusto mo daw yung mga kainuman mo, matagal kang malalasing. Hindi nga kami nalasing nun, Sir Mac. Parang tipsy lang kaming lahat kahit nakailang bote na kami ng Alfonso. Napagkasunduan din namin na sa bahay na lang sila matulog. Delikado kasi kung magdadrive pa si Gilbert. Mahirap magmaneho kapag nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Sir Mac, pinagamit ko sa kanila yung dating kwarto nila lolo at lola. Malinis naman doon kahit wala nang gumagamit. Tabi-tabi sila sa kama, total malaki naman yon. 1:30 na rin nang pumasok ako sa kwarto ko para matulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa ingay. Gising pa silang 3 sa kabilang kwarto. Ang lakas ng boses nila. Nabadtrip ako nun. Siyempre naalimpungatan ako. Pinuntahan ko sila. Tapos naabutan ko na inaabutan ng tubig ni Ron si Gilbert. Si Gilbert naman parang nanginginig. Sabi ni John Lee, nagising lang din sila kasi bigla na lang daw itong nagsisigaw at takot na takot. Maya-maya, nagkwento din si Gilbert. May nakita raw siyang 2 anino malapit sa pinto. Nung una, anino lang daw talaga. Tapos sabay daw na lumapit sa kama.
Napasigaw na lang daw siya ng maaninag na dalawang matanda ang mga ito. Babae at lalaking matanda raw, Sir Mac. Nawala lang daw ang mga ito nang magising sa ingay sina John Lee at Ron. Nung una napaisip pa ako. Pero napagtanto ko din na baka ang lolo't lola ko yon. Sinabi ko yon sa kanila. Sa kabilang banda ay nagtataka ako. Bakit naman magpapakita ang mga yon kay Gilbert? Ni hindi sila nagpaparamdam sa akin. Pagtingin ko sa sahig malapit sa paa ng kama, may nakita akong maliit na ziplock bag na naglalaman ng kung anong tuyong dahon. Meron ding tube na transparent at lighter. Kinuha ko yon. Tinanong ko sila kung kanino yon. Sabi ni Gilbert sa kanya raw. Tinanong ko kung ano yon. Hindi siya nakasagot. Napakamot na lang ng ulo. Kung di pa nagsalita si Ron, ay di ko malalaman na marijuana pala ang laman nung maliit na bag. Pasensya na po. First time ko kasing makakita nun. Sabihin nyo ng inosente ako o anuman. Doon umamin si Gilbert. Nagising daw siyang naiihi. Pagkatapos niyang magbanyo, naisipan daw niyang magsindi ng damo. Hindi na raw siya lumabas total. Nagyoyose naman daw yung mga kasama niya sa kwarto. At tulog naman sila. Nung sisindihan na niya yung tuyong damo, doon daw niya nakita yung anino. At nabitawan niya raw yung hawak nang lumantad ang mga multo ng lolo't lola ko. Sir Max, sa palagay ko, nagpakita sila dahil ayaw nila yung ginagawa ni Gilbert. Matatakutin pala si Loco. Pinagsabihan ko rin siya. Sabi ko hindi ko naman siya pipigilan sa trip niya. Basta wag niya lang dadalhin sa trabaho o kapag kasama kami. Mahirap na kapag nahuli siya. Damay kami. Mula noon, hindi na sumama sa bahay yung mga katrabaho ko. Natakot marahil sa nangyari kay Gilbert. Good day po, Sir Mac. Ako po si Janus. Share ko lang po itong kwento ko nung minsang makitulog ako sa bahay ng girlfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Trish. Siya po yung nag-imbita sa akin noon sa bahay nila. Wala yung mama niya at nakababatang kapatid nung araw na yon. Nasa probinsya daw ang mga ito at bumisita sa mga kamag-anak nila. Nagpaiwan siya kasi boring daw doon. Mas gusto niyang sa bahay na lang i-spend ang weekend at naisipan niya akong papuntahin. Ulila na nga pala silang magkapatid sa ama, Sir Mac. Parang 3 taon pa lang ata ang nakalipas nang pumanaw ang papa niya sa sakit nung mga panahong yon. Anyway, pagpunta ko sa kanila, may mga dala akong mga pinamalengke ko. Nagpresenta kasi ako na ipagluluto ko siya ng paborito niyang kalderetang baka. Culinary student po ako, Sir Mac, kaya medyo sanay din po sa kusina. Pasado 7:00 ng gabi, kumain na kami ng hapunan habang nanunood ng pelikula. Pagkalipas ng ilang oras, mga snack naman ang nilantakan namin. Ganun pa rin, nagmo-movie pa rin kami, pero ibang palabas na. Love story. Tungkol sa couple na nag-break sa araw ng anniversary nila. Maya-maya, bigla akong tinanong ni Trish kung ano raw ang balak namin sa anniversary namin. Sabi ko magpunta kami sa Tagaytay or Baguio. At may nasabi akong pinagsisihan ko. Isang malaking pagkakamali na itinanong ko yon. Tanong ko sa kanya, kailan nga ulit yung anniversary natin? Sa totoo lang, Sir Mac, hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit nakalimutan ko yung araw kung kailan kami naging magkasintahan. Pero alam ko talaga yun. Nablangko lang siguro ako nung mga oras na yon. O baka sobrang tutok na tutok ako sa palabas. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ko.
Na bad trip si Trish nun. Sabi niya anniversary na lang namin, nakalimutan ko pa. Lumalabas daw na hindi mahalaga sa akin ang relasyon namin. Todo paliwanag ako nun. Pero hindi niya ako pinakinggan. Nagdadabog siyang tumayo at pumasok sa kwarto. Hinabol ko siya. Pero nailak na niya yung kwarto. Narinig ko pang pasigaw niyang sinabi ang mga katagang, "Multuhin ka sana ni Papa dyan." Wala akong nagawa kundi bumalik sa sala. Sayang, makaka-score na sana ako kaso sablay din talaga ako paminsan-minsan. Sabi ko sa sarili ko, dun na lang ako matutulog sa sofa. Komportable din naman dun. Tinapos ko lang yung pelikula tapos sinubukan kong buksan yung pinto ng kwarto ni Trish. Kaso nakalak talaga. Hindi na ako nagpumilit. Sa sofa na lang talaga ako nahiga at pinilit pumikit. Dinalaw naman agad ako ng antok. Pero wala pa atang 1 oras akong nakakatulog. Nagising ako. Parang may humila sa pantalon na suot ko. Medyo malakas yung pagkakahatak. Kala ko si Trish na. Pero pagtingin ko sa paahan ko, wala namang tao. Pumikit ulit ako. Hindi naman ako nahirapang ibalik yung antok. Kaso maya-maya ulit, naramdaman kong may pumitik sa tenga ko. Napabangon ako noon, Sir Mac. Walang tao. Pero ramdam ko pa rin sa tenga ko yung konting kirot na para talagang may pumitik ng malakas. At dahil kakagising ko lang, di ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Naupo lang din ako sa sofa ng ilang minuto, Sir Mac. Maya-maya, may naramdaman akong malamig sa bato ko. May humaplos dito. Malamig. Parang kamay ng tao yung pakiramdam pero napakalamig talaga. Napahawak ako sa bato ko sabay lingon sa likuran ko. Ganun na lang ang kilabot na naramdaman ko nang makita ko ang isang lalaking may malaking bulas. Hindi ko maaninag yung mukha niya. Basta malaking mama ito na nakasuot ng kulay sky blue na long sleeves. Tapos naka-necktie. Ramdam ko na hindi siya tao. May kakaiba dito na hindi ko maipaliwanag. Lumamig din yung paligid nun. Walang aircon sa sala. Ni hindi ko nga binuksan yung electric fan sa sala. Sir Mac, nagsalita yung lalaki. At nakakakilabot yung dating ng tinig niya. Akala mo galing sa ilalim ng lupa. Sabi niya, "Wag na wag mong sasaktan ang anak ko. Hindi kita papatahimikin oras na pinaiyak mo siya." Pagkasabi nun, unti-unti itong nawala na parang tinangay ng hangin. Naiwan akong tulala at hindi makapaniwala. Naalala ko yung mga sinabi ni Trish. Nagkatotoo nga. Minulto ako ng papa niya. Nang makabawi ako sa pagkabigla, patakbo kong tinungo ang kwarto ng syota ko. Kinalampag ko yun. Buti na lang binuksan niya. Agad ko siyang niyakap at sinabi kong nakita ko yung multo ng papa niya. Pero hindi ko binanggit yung tungkol sa sinabi nito sa akin. Kinabukasan, nagpaalam ako na uuwi na ako. Inasar ako ni Trish. Napakaduwag ko raw papa naman niya yon. Sabi ko kahit na, multo pa rin yon. Buhat ng mangyari yon, Sir Mac. Kapag nakina-Trish ako ay palihim akong bumubulong para sa papa niya. Nagpapaalam ako. Feeling ko nakikinig naman. Kasi hindi na nagparamdam o nagpakita sa akin ulit. Art na lang po ang itawag mo sa akin.
Bumabati po ako ng isang magandang araw. Hindi na bago sa akin ang mga kababalaghan. Sabi nga nila, open ang third eye ko. Bata pa lang ako nang madiskubre ko ito. Akala ko nga noon normal lang ang makakita ng mga namayapa na. Hindi pala. Iilan lang pala ang may ganitong kakayahan. Kung paano nabuksan ang ikatlong mata ko, hindi ko din alam. At hindi lang ang makakita ng mga kaluluwa o otherworldly beings ang regalong ibinigay sa akin. Hayaan niyo pong ikuwento ko sa inyo. Sa kabila ng meron ako marami akong kaibigan. Ewan ko ba, gustong gusto nila akong kasama o kausap. Hindi ko alam kung dahil ba sa humor o sa dami kong nakukwento. Pero number 1 dyan siguro yung galing kong makisama. Yung iba sa kanila alam din yung pagkakaroon ko ng third eye. One time nga, 14 anyos pa lang ako nun. Naaya ako ng kaibigan kong si Robert na magstay sa kanila ng isang gabi. Laro daw kami sa Xbox niya hanggang madaling araw. Grabe yung excitement ko nun, Sir Mac. Wala po kasi akong Xbox. Break game lang ang meron ako. Tapos hirap pang bumili ng battery. Buti pinayagan ako noon ng mga magulang ko. Basta wag lang daw akong gagawa ng kalokohan. Pagpasok namin sa kwarto niya, nakaramdam agad ako ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Basta mabigat. Di ko muna yon pinansin. Naglaro na kami ni Robert. First time ko palang makapasok sa kwarto niya. Kahit ilang beses na akong nakapunta sa bahay nila. Sa bagay bago lang yung Xbox niya nun. Kakapadala lang ng papa niyang nagtatrabaho sa US. Halos magdadalawang oras na kaming babad sa laro. Nang bigla akong nag-blackout. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Basta nawala ako sa ulirat habang nakaupo kami sa sahig malapit sa kama ni Robert. Maya-maya nagkamalay ako. Nakaupo pa rin ako sa sahig pero parang nag-iba yung paligid. Napansin kong nasa kwarto pa rin ako ng kaibigan ko base sa style ng kwarto. Kaso yung ibang mga gamit, hindi kay Robert. Itsurang luma na. Lalong-lalo na yung aparador. Hindi nagtagal, may narinig akong mga yabag na papalapit. Bumukas yung pinto at pumasok ang isang lalaking hindi pamilyar sa akin. Siguro nasa 20s ang edad. Nagtaka ko kung sino yon. Hindi ko naman kasi nakikita yon sa bahay nila Robert. 4 lang naman sila sa bahay. Si Robert, 2 kapatid niya, yung mama at isang kasambahay lang nila ang madalas kong makita. Imposibleng papa yon ni Robert. Kasi nasa abroad ito. Tsaka ang bata pa nito tingnan para maging isang ama. Dinaan-daanan lang ako ng lalaking yon na para bang hindi ako nakikita. Umupo ito sa kama at parang balisa. Halata sa mukha niya na marami siyang iniisip. May binubulong-bulong pa nga, Sir Mac. Maya-maya, dumapa yung lalaki sa sahig at may kinuha sa ilalim ng kama. Nang tumayo ito, may hawak na itong maliit na botelya. Ilang segundo niyang tinitigan ng botelyang yon. Pagkatapos ay binuksan yon at ininom ang nilalaman. Kala ko isang klase lang ng alak. Pero wala pang 20 segundo, bumagsak yung lalaki sa sahig. Kitang-kita ko yung pagbula ng bibig nito. Naririnig ko rin ang ingay na nililikha ng lalaki habang naliligo sa likido na bumubulwak mula sa kanyang bibig. Nanlaki yung mga mata ko sa nasaksihan ko. Lason yata yung laman ng botelya, Sir Mac. Ramdam na ramdam ko yung pagkabog ng dibdib ko ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw at tumawag ng tao.
Pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. Ni hindi rin ako makagalaw sa pagkakaupo. Hanggang sa bigla na lang akong natauhan. Nakita ko si Robert na nakaharap sa akin at niyuyugyug ako. Nang magsalita ako, nakita kong parang nakahinga siya ng maluwag. Ano raw ang nangyari sa akin? Bakit daw bigla na lang akong natulala at hindi makausap? Sabi pa niya, wag ko raw siyang pagtripan ng ganon. Sabi ko naman hindi ko siya pinagtitripan. Tapos kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin at yung nakita ko. Pagkatapos marinig ni Robert ang mga sinabi ko, nalaman ko na tito niya yung nakita ko pero di niya na daw naabutan yon. Nakatatandang kapatid yon ng papa niya. Nagpakamatay nga raw ito noon. Binatilyo pa lang daw yung papa niya nung mga panahong yon. Kwento ng papa ni Robert. Ang rason kung bakit winakasan ito ang sariling buhay ay dahil niloko ito ng nobya. Sumama raw sa ibang lalaki ang nobya nito at ang balita ay buntis na raw. Mula nang mangyari yun, nag-iba na yung kinikilos ng tito niya. Medyo nawala sa hulog. Papunta na raw sa pagkasira ng bait. Hanggang isang umaga, nakita na lang ng lola niya ang walang buhay na katawan nito sa kwarto kung nasaan kami. Dating kwarto pala ng tito niya yung kwarto niya. Tinanong ko si Robert kung hindi ba siya natatakot sa kwarto niya, knowing na doon namatay ang kanyang tito. Hindi naman daw. Matagal na raw yung pangyayaring yon. At ni minsan ay hindi nagparamdam ang tito niya sa kanya. Sir Mac, matapos yung nangyari sa bahay nila Robert, parang may na-unlock na skill sa akin. Ayun nga po, nakikita ko kung paano at ano ang ikinamatay ng isang tao. Hindi nga lang palagi, paminsan-minsan lang. Kumbaga sa sakit, sumusumpong lang. Hindi ko rin kontrolado hanggang ngayon. Malapit na akong mawala sa kalendaryo. Pero yung regalong ibinigay sa akin parang hindi na mawawala. Masaya ako na meron akong ganitong kakayahan. Pero minsan, nakakatakot din. Lalo na kapag nakikita ko ang kamatayan ng kung sino-sinong yumao na. Alam mo Sir Mac, marami pa akong gustong ikuwento sa'yo. Marami talaga. Pero sa susunod na lang po. Hanggang dito na lang po Sir Mac. Maraming salamat po.